Father George, ang ating kura paroko, Reverend Dom, ang ating diakono, no, seminarista, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito na po yung ikasyam na araw sa pag-iikot ko po sa ating mga parokya. Pagdalaw ko din po, no, at pag-aalay ng misa para sa intensyon ng mga parokyano para sa ating mga misa de Gallio, no. Huling araw na po ng ating misa de Gallio, no. Sino po ba nakabuo? Itaas ang kamay, taas ang kamay. Yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Kahit hindi nyo nabuo, okay lang, no? Ganyan ka mahabagin ang Diyos. Ang mahalaga, tayo po'y nagdiriwang ng misa ngayon at alam po natin ang pag-aalay ng misa ang isa sa napakahalagang obligasyon natin bilang mga Katolikong Kristiyano. No? Hindi ko po alam doon sa mga nagsimula ng kanilang misa de Gallio kung bakit kayo nagmisa de Gallio. Bakit nyo ba pinilit gumising ng madaling araw? No? Bakit nyo ba gustong buuin ngayong taong ito ang misa de Gallio o yung iba sa gabi, ang simbang gabi? Yung ilan siguro may mga intensyon, hindi ba? Merong sakripisyo para katambal ng panalangin, no? Gusto nilang idulog sa Panginoon. Hindi ko po alam kung anong nasa puso ninyo. Pagkatapos po ng 9 na araw, ang magandang tanong, nabuo nyo ang 9 na araw, sasabihin nyo ba kay Lord, Lord, nabuo ko yung 9 na araw, araw ng Pasko. Sana ibigay mo yung pamaskong yan sa akin, yung hiniling ko. Di ba? Paano ko hindi ibigay? Paano? Ibig bang sabihin ay magtatampo kayo kay Lord? Ibig bang sabihin hindi naging tapat si Lord sa inyo? Ang ganda ng ating unang pagbasa, no? Kita nyo si David, sabi niya, nako, yung kaban ng tipan para sa kanya kasi yung kaban ng tipan nandun yung yung batas, no? Kumbaga nalulukuban lang ng tolda. Tapos sabi niya, ako, ang tahanan ko'y nasa Cedro. Mas marangal yun para sa mga Israelita ng panahong iyon. Sabi niya, hindi pwedeng ang banal na mga banal ay nandyan lang at ang lumulukob ay tolda. Dapat, no, tahanang Cedro. Ano ang sinabi ng Diyos kay Nathan? Sabihin mo diyan kay David, ang pangarap niya sa akin, gusto niya ay tahanang Cedro. Hindi yan ang ibibigay ko. Balikan mo. Di ba ginawa ko siyang hari? No? At payayabungin ko pa yung kanyang angkan, yung kanyang kaharian, at yung hahalili pa sa kanya si Solomon nga, no, na kanyang anak. At alam naman natin ang kwento ni Solomon, no? Pinakamarunong na hari. So, ang hihilingin mo na ako'y tumira sa isang tahanang Cedro, pero mas higit pa ang ibibigay ko sa iyo. Kaya tandaan ninyo, kapag tayo nagdadasal sa Diyos, maaaring tingin natin ito kailangan natin. Pero sabi nga, no, mothers know best. God knows what's best for us. Kaya ano man ang intensyon nyo itong 9 na araw, ano man ang sakripisyo ninyo, anong panalangin nyo, kung hindi ibigayan, mas higit pang ibibigay yung tama para sa inyo, yung akma para sa inyong buhay. Hindi ito inasahan ni Zacarias at ni Elizabeth. Narinig natin ilang nakaraang araw, di ba? Alam naman natin ang kwento nila. Si Elizabeth ay buang. Si Zacarias ay pari ng templo, pero pareho silang matanda na. Siguro padalangin nila, Lord, bigyan mo kami ng isang
anak. So, binigyan nga sila ng anak, isang supling. Sa katandaan pa ni Elizabeth na peligrosong magluluwal ng anak. Pero mas higit ang binigay ng Diyos. Dahil ang binigay niya, hindi lang basta anak, kundi si Juan Bautista, tagapaghanda sa daraanan ng Panginoon. Di ba? Kaya nga sa ating ebanghelyo, ganun na lang ang awit ng papuri at pasasalamat ni Zacarias sa Diyos. At sa awit na ito, binabalikan niya kung paano yung plano ng kaligtasan ay klarong-klaro noon pa man, no, nung panahon niya at magpahanggang ngayon. Dahil sabi nga niya, no, ang bayang Israel ay niligtas, no, sa mga kaaway. At klarong-klaro na ang mga propeta ay pinadala ng Diyos para sa bayang Israel sa gitna ng kanilang kaparusahan sa Babylonia at pinagkalooban pa ng pag-asa para mas makauwi sa kanilang tahanan. Kahit sila'y natalo, nung una, nagapi pa rin ang kanilang mga kaaway. No? At sabi nga, no, mula noon, panahon ni Abraham, panahon ni Moises, no? At sa kanyang karanasan, ang kaligtasang ito ay pinatunayan at pinatotohanan ng Diyos dahil kay San Juan Bautista. Huli sa mga propeta, no? Para ipahayag ang pagbibinyag, no, sa tubig para magbagong loob ang marami at ihanda ang kanilang puso sa pagdating ni Jesus, ang Mesiyas. Ito ang awit ng papuri ni Zacarias. Pagkatapos ng 9 na araw, ano po ba ang awit ng papuri at pasasalamat sa inyong puso? Ito ba'y awit pa rin ng sama ng loob? Awit pa rin ng galit? Awit pa rin ng pagtatampo? Awit ng kalungkutan? Awit ng lumbay? Awit ng pangamba? Awit ng may kakulangan sa buhay? O ito ba'y awit ng pasasalamat at papuri? Ito ba'y awit ng pagpapatawad at pakikipagkasundo? Ito ba'y awit ng kapayapaan? Ito siguro ang dapat awit natin. Awit na puno ng galak. Dahil alam natin, ano man ang mangyari, nandiyan si Jesus. Nandiyan ang Panginoon. Humahagod sa ating puso, nagmamahal, at pinapatunayan ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Amen.